sa likod ng luhang itinago. May mga lugar na hindi mo dapat pinipili. Hindi dahil bawal, kundi dahil kapag pinili ka na nila, wala ka nang babalikan. Sa restaurant na to, may isang kwarto na hindi kasama sa floor plan. Room 206. Kapag doon ka umupo, hindi ka nalalabas bilang customer. Noong gabing yon, wala kaming balak pumasok sa restaurant na yon. Napadaan lang kami. Pagod, gutom, at naghahanap lang ng tahimik na makakainan bago umuwi. Mukha namang normal ang lugar. Maliwanag sa labas. May mga mesa, may mga taong kumakain. Pero may kakaiba. Walang maingay. Walang tawanan. Parang lahat ay nag-uusap sa isip lang nila. Pagpasok namin, sinalubong kami ng isang waiter. Matangkad, payat, ngumiti siya pero hindi umabot sa mata ang nangiti niya. Dalawa po? Tanong niya, tumango ako. Habang inaabot niya ang menu, napansin ko ang hallway sa gilid. Mahaba, madilim. At sa dulo, may pintong bahagyang nakabukas. May numerong nakalagay. 206. Kuya, sabi ko, may room pala kayo sa loob? Biglang nagbago ang mukha niya. Parang may naalala o may gustong kalimutan. Pwede po ba kaming doon? Tanong ko ulit. Tahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos, mahina niyang sabi, hindi po kasama sa floor plan yon. Napangiti ako, akala ko biro. Okay lang, sagot ko. Mas tahimik yata doon. Tumingin siya sa kasama ko. Tapos bumalik sa akin, kung pipilitin niyo po, last table na lang po ang room 206. Doon pa lang, dapat umalis na kami. Pero minsan, ang gutom, mas malakas kaysa kutob. Bago magpatuloy ang kwento, kung bago ka sa channel na ito, welcome sa Likod ng Luhang Itinago. Kung mahilig ka sa mga kwentong tahimik pero tumatama sa loob, pwede kang mag-subscribe ngayon. Makakatulong yan at may susunod pang mas mabibigat na kwento. Sinundan namin ang waiter papunta sa hallway. May mga tao ba dito kanina? Tanong ng kasama ko. Hindi ako sumagot. Kasi sa ilalim ng mesa, may nakita akong paa. Hindi paa namin, marumi, at hindi gumagalaw. Biglang may boses na nagsalita. Hindi galing sa pinto. Hindi rin galing sa likod namin. Parang galing sa mesa. Order niyo po. Napapikit ako. Pagmulat ko, may papel na sa harap namin. Hindi menu, listahan. May mga pangalan at sa tabi ng bawat pangalan, may oras. Lahat pare-pareho. Isang oras lang ang pagitan. Sa pinakailalim, blanco. At doon ko naintindihan. Hindi pagkain ang ino-order dito. Kung narating mo na ang parteng to ng kwento, sabihin mo sa comments, lalabas ka ba agad o uupo ka pa rin hanggang matapos ang order? At kung may kakilala kang mahilig sa tahimik na horror, i-share mo to. Hindi lahat ng takot ay sumisigaw. Yung iba, umaupo lang sa harap mo at naghihintay sa likod ng luhang itinago. Minsan, gutom lang ang dahilan. Habang palapit kami sa room 206, parang umiinit ang hangin. Hindi dahil mainit, kundi dahil mabigat. Pagbukas ng pinto, walang kakaiba sa unang tingin. Mesa, 2 upuan, isang ilaw sa itaas na bahagyang kumukurap. Pero walang menu sa mesa. Kuya, menu po? Tanong ko. Ngumiti ulit ang waiter. Hindi na po kailangan. Pagkasabi niya noon, isinara niya ang pinto. Narinig ko ang click ng lock. Napatingin ako sa kasama ko. Gusto kong magsalita, pero parang may nakadagan sa dibdib ko. Biglang may narinig akong tunog. Parang kutsara na humahampas sa plato. Pero wala namang plato sa mesa. Unti-unting lumamig ang ilaw. At sa dingding may aninong lumitaw. Hindi tao. Hindi rin malinaw. Parang mga nakaupo. Marami. May mga tao ba dito kanina? Tanong ng kasama ko. Hindi ako sumagot. Kasi sa ilalim ng mesa, may nakita akong paa. Hindi paa namin. Marumi. At hindi gumagalaw. Biglang may boses na nagsalita. Hindi galing sa pinto. Hindi rin galing sa likod namin. Parang galing sa mesa. Order niyo po? Napapikit ako. Pagmulat ko, may papel na sa harap namin. Hindi menu, listahan. May mga pangalan. At sa tabi ng bawat pangalan, may oras. Lahat pare-pareho. Isang oras lang ang pagitan. Sa pinakailalim, blanco. At doon ko naintindihan. Hindi pagkain ang ino-order dito. Kung narating mo na ang parteng to ng kwento, sabihin mo sa comments, lalabas ka ba agad? O uupo ka pa rin hanggang matapos ang order? At kung may kakilala kang mahilig sa tahimik na horror, i-share mo to. Hindi lahat ng takot ay sumisigaw. Yung iba,
umaupo lang sa harap mo at naghihintay sa likod ng luhang itinago. Minsan, gutom lang ang dahilan.